Ritual po para po sa buwan ng March. Ito po ay tinatawag na astrological New Year. Napakaswerte nito mga madam. Mga sir, kaya't huwag palalagpasin ang ritual na ito ngayong 2026. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman na iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Ritual po para sa March 2026. Napakaswerte po ng araw na yan mga madam, mga sir, para sa ritual na to. O yung tinatawag natin na astrological New Year. Okay? Huwag palalagpasin mga madam, mga sir. Ito ang mga gagamitin. Maghanda ka ng paso. Okay? Piliin mo black na paso dahil or blue na paso dahil yan ang swerteng kulay ngayong taon. Or kabilang yan sa mga swerteng kulay dahil missing po ang wealth. Okay? Sunod, maghanda ka ng buto ng pechay o buto ng pak choy o yung Chinese na pechay po, yung pak choy na tinatawag. Yun, ihanda nyo yun mga madam, mga sir. Kung wala kayo ng buto na yan, meron tayong products dyan sa baba. Umorder lang po kayo ngayon pa lang, umorder ka na para may magamit ka. Okay? At kailangan po yung lupa na gagamitin mo dito. Kung may mabibili ka, bubili ka. Kung may garden soil ka, yan na gamitin mo. Okay? So, ito po ang paraan ng paggawa. Una-una po, ilagay mo na yung buto ng pechay sa paso na napili mo at i-manifest mo lahat ng gusto mong mangyari sa buong taon mo. Okay? Kailangan talaga tinatanim yung buto at dyan ka mag-manifest ng kung ano man yung hiling mo para sa buong taon. Piliin mo lahat magaganda. Okay? Huwag mo nang isipin pa yung mga negative people sa paligid mo or kung ano man sila. Puro magaganda lang. Okay? Kung gusto mo ng wealth, yan ang hilingin mo. Ano mang uri yan ng manifestation na nais mo. Yan ang i-manifest mo dyan sa mga buto na tinanim mo. Okay? Ngayon, pagkatapos mo na maitanim yan, ilagay mo sa isang area sa tahanan mo at hayaan mo ito na tumubo. Okay? Isa yan sa mga ginagawang ritual kapag nagaganap po yung astrological New Year. Napakahalaga niyan mga madam, mga sir. Huwag niyo pong palalagpasin. Kasi malaki ang naidudulot na swerte niyan para sa mga taong gumagawa niyan. At kapag yung pagmamanifest ninyo ay umayon doon sa enerhiya sa paligid ninyo, malaking swerte ang naidudulot niyan. Yung 100 types of prosperity na sinisimbolo po ng pechay o ng pak choy ay makukuha ninyo. Saan ilalagay yan kapag tumubo na lumaki? Pwedeng ilagay sa southeast area. Pwedeng ilagay sa kitchen ninyo, sa may windowsill ninyo, kung may bintana yung kitchen ninyo. Malapit sa stove, gawin mo, doon mo ilagay. Okay? Pagkatapos mong gawin yan, kailangan mong linisin yung kalan mo. Okay? Kahit pa sabihin na natin yung kalan mo, napakakintab, napakalinis, punasan mo ulit sa araw na yan. Kasi nangangahulugan yan na tinatanggal mo kung ano man yung nagdudulot ng hadlang sa prosperity at abundance mo. Kaya pinupunasan ang kalan kahit pa malinis yan. Okay? Sa araw na yan mga madam, mga sir, gawin mo. At bago ka po magtanim, okay? Mapaalala ko lang mga madam, mga sir. Bago po magtanim, bago maglagay ng seed sa paso, no? Unahin po muna na linisin yung tahanan mula sa loob papunta sa labas. Okay, unahin muna po. Okay, bago pa po magtanim. Walisan mo yung loob ng bahay mo papunta sa labas. Okay, walisan mo sa loob, walisan mo sa labas. Unahin mo lang pagwalis yung loob. Hindi mo lang kailangan idiretso yung winalis mo sa front door mo para tumuloy ka sa labas. Huwag ganon. Okay? Yung winalis mo, dakutin mo pa rin yan sa loob ng tahanan mo. At pagkatapos mo linisin yung loob, saka ka lumabas, linisin mo yung labas. Kasi nangangahulugan yun ng yung negative energies ay pinupush mo pa palabas sa tahanan mo. Okay? Kaya po nililinis.
At pagkatapos mo linisin, isunod mo na yung pagtatanim ng pechay o pak choy at doon mo ilagay sa mga area na nagdudulot ito ng good luck, mga madam, mga sir. Okay? Ang iba po kasi hindi nila alam na yung pechay po ay napakaswerte niyan. Kagaya ng sibuyas, ng bawang, ganun din yung luya. Okay? Kaya lang, bumabase tayo sa pangangailangan ng taon. Okay? So, isa yan sa mga pupwedeng ritual na gawin ng March 20. Okay? Ilan lamang po itong mga madam, mga sir, sa mga pupwede ninyong gawin na ritual sa araw na yan. Nagdudulot po ng swerte yan. So ngayon pa lang, umorder ka na ng mga kakailanganin mo para meron kang magamit ng March po, March 20. Tinatalakay natin ng maaga. At mga madam, mga sir, yung pechay na tinanim ninyo, kapag yan po ay lumaki na, pwede natin kainin yan. Kinakain talaga yan, mga madam, mga sir, no? Kukuha kayo, kakainin ninyo, iluluto ninyo para po na-consume ninyo yung good luck energies na meron dyan at tinanim ninyo na pechay. Okay? Kinakain po yan at iniiwasan na malantayan. Bantayan po ninyo na hindi ninyo ma-overwater yan at makulangan ng sikat ng araw kasi maninilaw ang dahon pag walang sikat ng araw. Malalanta naman pag na-overwater. Kaya pangalagaan nyo po kasi may ritual yan. Kapag nalanta yan, mangangahulugan po yan ng ibang bagay. So ingatan ninyo yung tanim ninyo para hindi yan malanta. At talagang mapakinabangan ninyo kung ano man yung minanifest ninyo. Okay? So, tinatalakay natin ng maaga para po maaga pa lang makapaghanda ka na, makapag-order ka ng kakailanganin mo, at makagawa ka nito mga madam, mga sir. Lalo-lalo na po sa panahon na missing ang wealth at napakabilis ng energies ng taon. Okay? So, pwedeng gawin ito ng pwede mong gawin ito ng swerteng oras. Ang swerteng oras po nito mga madam, mga sir, ay 11 a.m. po hanggang 1 p.m. Okay? Yan yung swerteng oras ng paggawa. Okay? So, kung gagawa ka, magtatanim ka, ito yung oras na piliin mo. 11 a.m. to 1 p.m. Swerteng oras yan. Pero, kung hindi mo masusundan yung oras na yan, pwede mo naman gawin yan sa panahon na libre ka. Okay? Ganun pa rin naman ang epekto nito, mga madam, mga sir. Kasi hindi naman lahat makakasunod dyan sa 11 a.m. to 1 p.m. dahil mga busy. Okay? So, kung ano man yung free time mo na okay ka, pwede mong gawin yan. Kaysa sa hindi ka gumawa. Okay? So, yan po ay ritual na ginagawa sa tuwing nagaganap po yung astrological New Year. At ito po ay March 20, 2026. Maraming salamat po sa panonood ninyo mga madam, mga sir.